po sa inyo lahat. Good morning! Yan. Gusto ko po may mga ngiti kayo sa inyong mga labi. Yan. At Happy Mother's Day, mga mama, mga nanay. Ito po yung araw ninyo. Kaya, Happy Mother's Day. Mamaya po medyo maidadaanan ko po yan. At yung pagpapasalamat sa ating pastor, sa ating mga leaders, kay elder, na tayo binigyan ng pagkakataon para po makapagsalita sa umagang ito. Again, sabi nga ni, kung nasasaktan, minsan wala pong intensyon na kayo'y patamaan, wala pong intensyon na ganun. Kung hindi, salamat at nandiyan kayo't nasasaktan pa. Dahil pagka kayo'y may kalyo na ang puso nyo at di na kayo nasasaktan, yun may malaking problema. Kaya, again, good morning. Aba, mukhang hindi pa atang mukhang wala pa Good morning! Ayan, mga kapatid, dapat, ano po tayo, dahil alam nyo, kasama natin ng Panginoon, dapat buhay na buhay tayo. Okay? Yan nga ang malaking ano po natin Isasabi ng iba, ang ano nyo naman, sa church nyo, napakalungkot dahil walang hiyawan, walang palakpakan, walang talunan. Sabi ko, hindi po sa physical, yung sa aksyon, kung hindi nasa puso po dapat yun. Tama ba mga kapatid? Dapat nasa puso kung paano yung true worship. Kaya kayo nandito ngayon because we are worshiping God. Tama? Tama ba mga kapatid? Kaya ba kayo nandito? You are to worship God. Not of anything else. We are here to worship God. As simple as that. Because, sabi nga po nung ito dahil mahal natin ang Panginoon. Not of anything else, pero dahil mahal natin ang Panginoon. Ayan. Again, sa ating pag-aaral po, kung mapapansin nyo, ito po yung continuation noon last week na yung sa chapter 5 ni Pastor. Si Pastor nga po pala, baka magtataka kayo bakit wala si Pastor, si elder, hindi po nangangampanya, hindi po sila po ay si pastor na imbitahan sa isang anniversary sa Amor sa Batangas at si elder naman po ay alam ko nasa ibang bansa. Tama po ba? So maring sila po ay manonood sa online na lang mamaya. Pero tayo po ay magkakasama dito at katuwaan na tayo po ay nakikita-kita every Sunday. Di ba? So, kaya masaya po ako dahil tayo po ay nandito, binigyan ng pagkakataon muli ng Panginoon para mabuhay muli sa mundong ito. Tama ba? Pagising niyo umaga, ano kagad ang sasabihin niyo? Ay, Lord, salamat po sa umagang ito. Huwag sana yung pagising ako umaga na naman, pupunta na naman ng church. Huwag pong ganun. Binigyan kayo ng buhay ng Panginoon para i-worship siya. Okay? So, sige po, medyo bibigyan ko ng konting introduction lang. Kasi kung last week, kung kayo po nandito last week, medyo yung preaching ni Pastor, pagka kayo ay mayaman at nang-aapi sa inyong mga tauhan, medyo tatamaan kayo doon. Alala nyo ba yung message last week? Medyo ng konti Sabi doon, materialism is deadly. Pagka materialismo ka, medyo nakakatakot ito. Dahil doon ay sinabi, talking about riches, sabi niya, yung kayamanan, kuminsan, yan yung mga wicked people, dahil, forgive me for the term, dahil ganid na sa kayamanan, gumagamit na sila ng tao, wala lang konsensya na gamitin nila ang tao, alang-alang lang sa sila'y kumamkam na maraming kayamanan. Yan. So, yun po ay nasabi ni Pastor noon, at kung mapapansin nyo, ito yung ayaw na ayaw ng Panginoon. Dahil bakit? Ipinagpalit ng tao ang Diyos sa kayamanan. Parang ang sinamba niya na lang ay kayamanan. Kaya nga sabi niya dito, kung mapapansin nyo, ang sabi niya noon, yun daw, pagka binuksan nyo po yan, buksan nyo, lahat po ba yung may Bible? I really encourage everyone to have a Bible. Magkaroon po kayo ng Biblia, wag lang yung Biblia dyan. At maganda po, may Bible kayo para ito po yung nabubuksan nyo, ito yung personal nyo. Tanong ko, lahat po ba may cellphone?
Siguro sabihin nyo, opo, walang tao ngayon, kahit bata, may cellphone, tama? Ha? Dapat po, ang lahat ng Kristiyano may Bible. Siguro sabihin nyo, Deacon, meron naman akong cellphone eh. Sa Bible yung cellphone eh. Mga kapatid, please avoid, pagka nasa church tayo, using your cellphone. Ako, nagkataon lang po dito kasi may reference po ako yan. May sinulat ako dyan para hindi na ako bukas na dito. Pero again and again, mas maganda kung meron kayong Bible. Okay? Para po pagka sinabi, buksan natin sa Book of Habakkuk. Ay, saan ba yung Habakkuk? Naloko na, hindi mo alam. New Testament ba yun? Old Testament ba yun? Hindi ngayon alam. Pagka meron kayong Bible, ay alam nyo, ang Book of Habakkuk, ganyan. So, mapapansin nyo, pagka po, nagdo-notes po ako, yan, pagka nagbabasa ka, may mga check, may mga guhit, maganda po yung ganon. Dahil, saan ba yung sinabi ng Panginoon ganito? Pagka sa bandang kanan yun, sa bandang itaas yun ng Book of Ephesians, hanapin mo yung ganon. Ito na yun. For by grace, kaya pagka hinanap ko, chapter 2, verse 8, alam ko nasa kanan yun. For by grace you are saved through faith. Pagka hindi ko kabisado, alam ko na kung saan ko hanapin. Kaya you must have a Bible. It's a commitment to God. Kailangan po natin to. Again, ano sabi ng Panginoon? John chapter 15, verse 7, if you abide in me and my words abide in you, whatever you ask, it shall be given unto you. Kaya napakalaga kung meron tayong Biblia, tayo ay nag-abide sa kanyang salita. Nang abide is not only memorizing, not only getting to know kung ano yung mga pangako ng Panginoon, kung hindi tayo sumusunod sa kanyang sinasabi. No, balik po ako doon sa ano. So sabi doon, pagka tinignan niyo po yan sa James chapter 5, buksan niyo po. Ang James, hinahanap nila yung James. Ang James sa may bandang dulo na. Wala sa New Testament po yan. Buksan niyo po yan dyan. Pagka magtititingnan niyo po dyan, ang sabi niyan, doon sa verse 5, ano ko lang you rich men, go to now, you rich men, weep and howl for your misery that shall come upon you. Wow! Ito yung sinasabi, kayong mga mayayaman. Kayong mayayaman, hindi po sinasabi dito, yung pagka mayaman ka, hindi po, ito yung mga mayaman, wicked, rich people. Na kung saan, ang sinabi ng Panginoon dito, na ikaw lalamunin ka ng kayamanan mo, ibig sabihin, hindi ka na, parang wala ka ng identity, kung hindi makikita na lang sa iyo yung yaman, dahil na punong-puno yung pag-iisip mo ng puro pera, materialismo. Ayan. So, dito, binigyan ng diin po yun. Yung sabi niya, dito ay talagang, itong yaman mo, tingnan niyo po sa verse 3, shall eat your flesh. Wow. Eat as it were fire. Hindi na yung yaman na parang lalamunin ang katawan mo ng katulad ng isang pagkasunog. Wow. Dahil bakit? Itong mga taong ito, ang Diyos po nito, hindi ko sinasabi yung mga mayayaman ay ito, ganito. Hindi, ang mga salamat. Kapag kayo pinagpala ng Diyos, pinayaman kayo ng Diyos, pinagpala kayo dito, pero hindi pagka binigyan kayo ng pagpapala, hindi para sa inyong sarili. Remember, ito po ko po ito, nabasa ko po ito. Sabi niya, if you love money, tandaan nyo, the love of money is the root of all. Sundan niyo po ako, ulitin ko the love of money is the root of all evil. So, hindi po yung money itself, it is the love of money. Tandaan niyo po yun, wala pong masama sa pera. Pero sabi nga nila, if you love money, you use people. Nakuha nyo? Mahal akong pera, wala akong pakialam. Gagamit ako ng tao dahil mahal akong pera. Pero pagkakabaliktaran yan, if you love people, if you love God, you will use your money. Nakita niyo po yun? Kasi mahal ko ang kapwa ko, mahal ko ang Diyos, tutulungan ko sila. Bakit? Mahal ko sila, pinagpala ako ng Diyos, dinaanan ako ng pagpapala. Hindi para sa akin ito, kung hindi para makatulong din naman. At totoo po yun. Itong kinatatayuan natin dito, pera po ito Hindi po ito basta itinayo. Ito'y merong sakripisyong ibinigay dito. Salamat sa mga nagbigay. Salamat sa mga ukay-ukay. Tatandaan ko pa. Nung inimbitahan ako, yan, si Deacon Al, si kapatid na Lily, nung nag-ukay-ukay, punta tayo dyan sa may Museum. Tama? Museum.
At dyan po nakalatag at nakita ko yung iba't ibang pumunta po ako doon. Sabi ko nga sa inyo, una ko nabili, timbangan. Yung bangat. Sabi ko, sige, bili ako para makapag-contribute sa church. Dahil alam niyo bakit ano po gagawin noon? Ano ginagawa ng dikonal? Di ba ito? Itong building na ito, na kung saan nag-contribute ang mga kapatiran natin para makuha ang building na ito. Ha? Nakakatuwa. Yung mga mayayaman, alam nyo, yung mga pinagpala na nagbigay, wala pong problema nagbigay para maitayo, para makapagdala ng kaluluwa at makapag-accomplish ng ano kalooban ng Panginoon. Di ba? Yung pong property sa kaliwa. Kung napapansin nyo, wala po tayong foreign support. Pero may mga kapatiran tayong pinagpala. Ibinigay yung pera para po makuha ito, kaya may parking tayo. Yung pong mga ibang churches, ito bilang gusto ko lang i-appreciate nyo. Being a member of MCBC, you should appreciate the blessing of God. Bakit ka mo? Hindi po lahat ng churches meron ito. Yan, Deacon Al can attest to the fact na ang daming mga churches na hindi po ganito. Naku mga kapatid, we started, alam ko, you started to, nagpapaypay po tayo, mainit. May electric fan. Wala pang aircon. Tama. Kami po ganyan din. Ang baba lang ng bubong. Binubungan lang ang init. Para kami nasa pugon. Pero salamat. Alam niyo ang kagandahan lang nun. Ito, may kwento ko lang sa iyo. Ang kagandahan lang nun, pagka ganun mainit, wala pong natutulog. Hindi ba katulog? Bakit? Ang init. Paypay. Wala kami napapansin nakatulog. Natutulog. Bakit? Ang init. Grabe, paypay, may electric pan yung bumubugan ng electric pan, ang init. Si pastor, siyempre, nagsasalita, basa rin ng pawis. Talaga nga naman, dynamic ang aming pastor, the late Pastor Manuel Orara. Mga kapatid, dynamic yan. Habang iba, paypay. Ang init talaga Dahil wala po kaming kisame noon. Bubong lang, isipin nyo, para kaming nasa warehouse. Pero matyagang nagsumasamba sa Panginoon. Makita yung daming tao. Kagandahan nga po walang tulog. Ito naging problema. Nung nagkaroon na, pinag-pray namin, nagkabubong na, nagka-aircon na. Ito. Kaproblema. Sarap na yung mga nakakatulog. Kaya nga kuminsan gusto ko patayin yung aircon para walang tulog. Para attentive. Bakit ka mo? Ano po yung dahilan ba't kayo nandito? Hindi para matulog. Kasi pag gaganon, walang papasa isip. Pero salamat, nandyan kayo. Pero tandaan nyo, pag ganitong pinag-aaralan natin ng salita ng Diyos, ang diablo hinihipan ng mga mata nyo. Kaya diba, gumaganon-ganon na, kumukurap-kurap na ka. Hanggang mamaya, badiin na yan. Kulang na lang kumuha kayo ng toothpick at ilagay nyo dun sa sa matay para mayroong kalso, para wag mapikit. Pero dito, bilib ako sa iba. Ito lang bilib ako sa iba. May sala isda. Alam mo yung isda? Nakakita ba tulog na isda? Hindi pa, no? Dahil bakit? Dilat. Pero nakapirme. Di ba napansin nyo? Mas pagbasta nyo, pagka ang isda po nakapirme at hindi lumalangoy, dilat ang mata, tulog. Pero alam nyo, sa iba sa atin dito, isda. Bakit ka mo? Kahit wala na ako doon, nakatingin pa rin doon. Tulog Okay? Huwag mong ganun. Kung hindi mag-aral po tayo. Okay? So ano po yung gusto ko sabihin dito? Ito, sinabi ng Panginoon, ulitin ko. When you love money, you will use people. But if you love God if you love God and people, you will use your money. Di ba? Para po natin sila. Pero, tingnan nyo po, God condemns them. Bakit? Itong mga taong ito, talagang pinagpala na, binigyan ng buhay at kalakasan. Pero ginagamit nila yung pera nila para alipinin ang tao. Nagkagalit ang Panginoon sa mga taong yan. At bigla ka mo, kumabyo ang Panginoon. Dito po sa verse 7. Sabi ko, Lord, biglang cambio to Kaya nga, yung cambium yan, pagkat why live patiently? Ito po yung mga kapatiran noon na yung mga amo nila mayayaman, na kung saan sila ay medyo
alam mo na, medyo inaabuso. Parang sila, hindi nila makuha yung ganito. Kaya, ang Book of James, tandaan niyo po, ang Book of James is particular yung Christian living. Kung natatandaan nyo, from chapter 1 to, ito, last na tayo. Di ko na alata next week eh. Di ko na next week ah. So, patapos na pa tayo sa verse 5, sa chapter 5. Pero tingnan nyo po, ano po inaano ng Luke? Kung natatandaan nyo, ang sabi ng Luke, yung faith without works is dead. Kaya particular, ang Panginoon, kung may pananampalataya, gagawa ka para sa Panginoon, kailangan makita may pagbabago sa iyo. Pagbabago sa iyong kaisipan at pagbabago sa iyong pag-uugali, sa iyong paggawa. Nakuha niyo mga kapatid? Kasi bakit? Kailangan makita sa inyo ang pagbabago. Pagka walang pagbabago, may questionable yan. Talaga bang nasa Panginoon ka? Number 2, sabi ng Panginoon, ingatan niyo ang inyong tongue, your words. Kristiyano na kayo, hindi na kayo dapat nagsasalita na hindi maganda. Think about your words. O, maaaring nagtatrabaho ka sa Panginoon. Pero ang pananalita mo, alam niyo, taga Marikina, napansin ng mga taga Marikina. At alam niyo, napansin ko dito, sa taga Marikina, nako, pagka Marikenyo, pagka nagkukwento, mura. Bago matapos yung kwento, mura. Napansin niyo ba yan? Sorry ha. Yung mga Marikenyo, taga Marikina, matatagal na. Tama ba ako kuya? Tama. Napansin ko yan. Sabi ko, kukwento. Hindi ko matapos yan. Kukwento. Ganyan, mumura na. Out of nowhere, mumura. Parang yung pagmumura. Hanggang sa, siyempre, pagka nakasama mo ganyan, ikaw rin, napapamura na. Kwento, mura. Di ba? Parang ganoon. Until, malalaman mo, hindi na dapat ganito. May pagbabago. Until, sabi nga, works, kung may tama kang pala, dapat may tamang gawa ka. Kung dati-dati, hirap na hirap kang diyayain sa church. Ngayon, napakadali na, pumupunta na ka na ng church. Bakit? Kristiyano ka na eh. Tama? Dati-dati, ang pananalita mo hindi maganda. Slander. Medyo, pagka naman, pang-api ka, salita ka, masasakit. Pero mga kapatid, ngayon, hindi na. Nasasabi, salamat sa Panginoon sa mga bagay na nangyayari sa akin. Purihin siya. Pero tingnan nyo, yung pong isa, kung natatandaan nyo, nung huling pagsasalita ko, torn between two wisdom. Ano yung kaalaman nyo? Sandali, may nangyayari, ano yung dapat wisdom dito na magagaling sa Diyos? Remember that? So ngayon, ito po yung inano ng Panginoon. Ito na. Ito yung Kristiyano ngayon na inaapi ng mga mayayaman. Ano sabi ni James? Sabi ni James dito, yan, buksan niyo po yan. Sa James chapter 5, verse 7. Okay, una pong puntos ko, be patient. Ano po sabi ng Panginoon? Ano sabi doon? Umpisang-umpisa pa lang, ang sabi ng Panginoon, matapos siya sabihin, sa verse 6, you have condemned and killed the just. Sabi niya sa mga mayaman, kayo, kinukundina nyo yung mga taong ito. You killed them. Sa walang naman nakpanlaban sa iyo. Siguro ngayon, naaano nyo yung kaso ni Duterte na pinagpapatay na wala namang parang ganun. Pero hindi ko po ako pupunta sa politika. Pero ang sinasabi ko, parang ganun. Pinapatay na wala nang, wala nang due process. Patid, yung mga Kristiyano, anong nangyari sa atin? Ang sabi bigla ni James, be patient. Why live? Why live patiently? Because it is the command of God to be patient. Ano ba yung be patient? Alam nyo, ang natatandaan nyo the fruit of the Spirit, ito po yung pang-apat. Siyam po yun. Ano yung fruit of the Spirit? Ano yung unang-una? Ito problema. Pagka wala pa kayo, hindi pa kayo Kristiyano, hindi po alam to. Ano yung unang-una? Pagka kayo Kristiyano na, ito yung unang-una. Unang-unang fruit of the Spirit is love. Matututo ka magmahal dahil minahal ka ng Diyos. Bakit? Naalaman mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. For God so loved you and me. For God so loved the world. And because of that, yung love doon overflows. Di ba? Nagpo-flow sa inyo, love. Ano sunod?
joy. If you have love, you will have joy. Kagalakan. Nagagalak ako. Sabi doon sa James chapter 1 verse 2, count it all joy. Dapat magalak kayo. Pagka kayo may mga problema, magalak kayo. Parang hirap nun. May problema na, magagalak ka pa? Bakit po? Bakit kailangan magalak? Buksan nyo po. Buksan nyo. Hindi ko na po papakita. Kung minsan hindi ko papakita, para buksan nyo. Okay ba yun? Para nakikita nyo. James chapter 1 verse 2. Yun po. James chapter 1 verse 2. Guhitan nyo po ito. Sabi dito, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Or word, iba dyan, / trials. Nakita nyo na ba mga kapatid? Verse 2. Sabi niya, count it all joy. Magalak kayo pagka kayo ay dumadaan sa mga iba't ibang pagsubok. Paano ka magagalak? Dahil sabi dito, sabi ng Panginoon, knowing this, that the trying of your faith, ito, sinusubukan pala yung ating pananampalataya para magkaroon ng patience. Sabi dito, knowing that the trying of your faith worketh patience. Para daw maging mapagtiis ka. Ano pa ang ano nun? Sa pagtitiis mo, you will have a perfect work. Unti-unting dinidevelop ng Diyos ang karakter mo. And then, you will have a work that you may be perfect, entire, wanting nothing. Para maging kumpleto ka. Binibigyan ka ng Panginoon ng tinatawag nating patience. Ayan. So, ano sabi dyan sa 5:7? Tingnan nyo po tingnan nyo po sa 5:7. Papakita natin sa screen. Ayan. Pero tingnan nyo, guhitan nyo. Kung may Bible kayo, guhitan nyo. Therefore, be patient. It is a command of the Lord to be patient, brethren, until the coming of the Lord. Mamaya po, didiscuss ko na, ganong ka-importante until the coming of the Lord. Ngayon po, may minention dito, see how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently. For it until it received the early and latter rain. Anong po yung ibig sabihin nito? Yung sa mga farmer, hindi po yan nagtatanim. Sabi nga ng kanta ng magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Remember? Hindi po biro yun. Ngayon, medyo modern na. Pero mga kapatid, pagka tinanim mo ngayon, hindi kagad bubunga. Tama? May panahon Naalala ko tuloy. Ewan ko kung ginagawa pa si school to. Noong elementary kami, merong ang teacher namin sa science. Una, pinaano kami ng buto ng munggo. Pinalagay sa tubig, tapos obserbahan daw. Kami naman, mga estudyante, lagay sa tubig yung munggo, ang galing, meron na lumalabas. Di ba napapansin nyo? Araw-araw, tinitingnan namin yon. Sabi lang ng teacher, kailangan meron yan tubig para umusbong. Ang galing. Meron nga. Kaya nga pagka bumibili kayo nung tinatawag na toge. Yan, tama. Yun, tama. Toge. At nilulumpia nyo, lalagyan nyo ng konting hibe o tawag ng hipon. Ang sarap. Di ba? Yan. Tapos, sabi ng teacher ko, magtanim, doon ang bilis Ang bilis, nakita mo yung toge, yung munggo, nagiging toge. Ang bilis. Isang araw lang, makita mo na, meron lang unti-unting lumalabas. Tuwa na kami. Sumunod na pinatanim. Ginagawa pa ba dito yan? Yung mga estudyante, hindi na ba? Bawang. Talaga. Alam mo kung bakit bawang? Maraming aswang Kaya, joke lang. Bawang na. Hindi mo. Bakit? Ano yung sinumunod? Sabi pinatanim, kamatis. Tomato. Tama ba? Tama, tomato. Inisip ko tuloy yung English ako nung kamatis Tomato. Yeah. Yung buto, alito buto, latani mo. Naku mga kapatid, sabi ng teacher ko, yan, hindi katulad ng munggo. Tatandaan ko to, hindi katulad ng munggo. Iwanan mo lang, pabayaan mo, usbong. Itong kamatis, iba. Ilagay mo sa paso, lagay mo ng isang butel, diligan mo. Araw-araw, didiligan mo. Ilalagay mo yan sa araw. Huwag sa loob ng bahay. Siyempre, bata ka, lalagay mo, ang tagal naman tumubo nito. Bakit? Kasi yung munggo, ang bilis. Ito hindi. Ang tagal.
Buhay pa ba yung ano? Kung minsan, hukayin mo, ando naman, na hindi man umuusbong, parang patay na ata. Yan. So, ang sabi dito, parang ganun. Kung minsan, nagnanalangin ka eh. May problema. Ano yung problema? Itong mga taong ito, inaapi ako, Lord eh. Parang hindi mo na ako pinakikinggan. Alam nyo, meron yan. Hindi, matatagal lang po tayo eh. Pero sa Psalm 73, pansinin nyo, yung Psalm 73, ito yung sinulat ni Asaph. Yung Asaph po, siya yung conductor noon, parang si JM. Siya yung nagsusulat ng Psalm 73. Sabi niya, Lord, alam mo, pinupuri kita, pero habang nakikita ko itong mga taong ito, na mga mayayaman, wicked do eh. Ba't pinagpapala mo sila? Alam mo ba nangyayari, Lord? Bakit ganun? Kami na naglilingkod sa iyo, pero parang wala. Hirap na hirap ang buhay. Pero itong mga mayayaman, naku Lord, alam mo naman ang ginagawa. Ano ba? Tulog ka ba? Kaya tuloy na isulat yan nung kinanta ni Gary B. Natutulog ba ang Diyos? Di ba tatandaan yung kanta? Natutulog ba ang Diyos? Bakit? Parang hindi dinidinig ang panalangin. Sa dami ng problem, Lord, ano ba ito? Hanggang kailan? Sabi ng Panginoon, be patient, anak. Kung paano ang farmer, sabi niya dyan, nag-iintay for the precious fruit. Nag-iintay dahil may inaasahan. Umaasa. Alam niyo ito, balik ako doon sa aking tomato. Dinidilig. Sabi ng teacher ko, pagkakabis ko, kamusta yung tomato? Ma'am, wala pa po. Sino na, no? Ma'am, pare-parehong wala. Ba't pare-parehong wala? Wala pang... Tapos nung nagkausbong na, lahat ma'am, meron na po. Iba, bakit sa amin, ma'am, wala? Dinidilig mo ba? Ilalagay mo ba sa araw? Kailangan pala ng pag-aalaga. The same is true with the Lord. Kailangan you wait patiently, you pray for it. Every day, you read the Bible. Para lumabas yung bungang yun. Sabi niya dito, see how the farmer waits for the precious fruit. Hindi hintay na yun. Ito, bilang sa, dali lang ha. Yan. Pasensya na po kayo, excuse me. Medyo nanunuyo lang. Anyway, ito, para sa mga mothers, mga nanay, usapin ko kayo. Nanay, ito, hindi namin naranasan mga tatay eh. Ito ay naging isang bit-bit nyo from Eva. Dahil doon sa kasalanan ni Eva, mahihirapan kayo sa panganganak. Siguro kung hindi dahil kay Eva, yung sa kasalanan niya, ang mga nanay, madaling manganak. Yung bang kabuhanan na. Sige na. Labas na. Wala nang sakit, ano? Ngayon, mga kapatid, though may painless eh, pero bago ito pumunta doon sa panganganak, ilang buwan dinadala yan? 9 months. Tama. 9 grueling months. Bakit ko sinasabing grueling? Sa mga babae, syempre ang figure. Ayoko mawala yung figure ko. Pagka nabuntis ako, hindi na ako sexy eh. Nalaki na yung tiyan ko eh. Tsaka magkakaroon ako ng stretch marks. Ayan, stretch marks. Ayan, yung mga ganyan. So may stretch marks. Siyempre ikaw, siyempre hindi ka pa naman nabubuntis. Tapos ang sexy mo. Tapos, bakit ako kailangan babuntis? Ba't kailangan lumaki tiyan ko? Tapos maglilihi ako, magduduwal ako. Parang ayoko niyan. Diba? Ngayon, pagka ginanon mo yun, ang isang pamilya parang hindi kumpleto. Tama? Bakit? Walang anak eh. Ha? Pero bakit kailangan dumaan ng ganun? Kasi tinuturo ng Diyos sa mga nanay, kailangan nyo magtiis ito. Gusto nyo ba yung precious fruit? Gusto nyo ba yung magkaanak? Kailangan dumaan ka sa proseso. Nakukuha nyo mga kapatid? Kailangan dumaan ka. Dumaan ka na pagka ikaw naglihi, alam nyo yung mga bata, blessing yan from the Lord. Tama, blessing yan. Marami pong, sabihin natin, hindi naman marami. May ilan pong pamilya walang anak. Mag-aampon na lang. Salamat, may anak kayo. Tama. Nagpapasalamat ba kayo? May anak kayo? Nagkaanak kayo? Ang mabigat ito magulang, wag na maririnig ito. Nung lumabas yung bata, nung lumaki na yung bata, naku, kung alam ko lang magkakaganyan ko. Sana hindi na kita pinanganak. Nagka-problema. Ganun sasabihin. Yung bata po,
Parang alam yun, kakaroon siya ng ano ba ito, nanay ko, parang hindi ako mahal. Kung alam ko lang ganyan ka, maliit pa lang. Tinakpan ko na ng unan mo, tinakpan ko na ng unan yung mukha mo. Huwag naman ganun. Pagpapala yun, ginusto nyo yan eh. Huwag mong ganun. Yan yung sinasabi natin sa kapag kami problema, bakit ganun? Binigyan ka ng blessing ng Panginoon, pero ang blessing nagiging parang curse. Think about it. Binigyan ka ng anak, dapat sabi mo, Lord, salamat may anak ako. Kailangan tigas ng ulo eh. Binigay ng Diyos yan para maging pasensyoso ka. Para i-stretch ng Panginoon yung love mo. Paano mo mamahalin? Mamahalin mo lang dahil mahal ka ng anak mo? Paano kung hindi ka mahal? Paano kung sitil yan? Mamahalin mo pa ba? Walang iniba sa Panginoong Jesucristo. Karapat dapat ba tayong mahalin? Sipin nyo, karapat dapat ba kayong mahalin? Karapat dapat bang ibigay niya ang kanyang buktong na anak para sa inyo? Hindi. Mananatiling Diyos sa Diyos kahit wala tayo. Pero bakit? Kasi mahal eh. Kaya kung mahal, I wait patiently. I will live patiently, Lord. Dahil sinabi mo yan, dinidevelop mo karakter ko. Nakuha niyo po yun. Kaya pag kami problema, count it all joy. Parang nanay, nagduduwal ka na, ano ba ito, nahihilo ko, sakit na ulo ko, sakit ng katawan ko. Ayan, tapos dinadamay ang asawang lalaki. Ibili mo nga ako ng manggang walang buto, di ba? Naku, hirap naman to. Bakit? Ito kasi, di ba? Naano niya na ba yan? Uy, bili mo naman akong suha. Aking may bahay, yan, tatanda ko, bili mo ako ng suha. Ayan. Bili mo ako ng oranges. Ayan. So, yan yung tinatawag nilang pinaglilihan. Pero ako, tingin ko, inuuto lang tayo. Dinadali lang tayo ng mga yan. Dinadamay tayo dun sa paghihirap nila, no, ha? Para maghihirap. Alam naman natin yun, di ba? So yan, pagka 9 months yan, mga kapatid. At pagka dumating na yung kabuwanan, ako, sabi ko sa inyo, mga nanay, maraming salamat. Dahil hindi po ganun kadali. Alam ko, yan, ano ko po yan. Dahil yung nanay ko noon, siyempre, hirap. Ako po yung panganay, hirap talaga. Dahil normal po ang panganganak. At lalo na yung, siyempre, pagka ako panganay, hindi, pangalawa pala ako sa panganay, namatay po yung yung pinakapanganay namin. Pero pagka panganay, nanganganay ang tawag, hirap na hirap. At sinasabi, ayoko na, hirap na hirap ilabas, ayoko na, di na ako ulit. Parang gano'n, di ba? Habang nanganganak, sa 1 taon, buntis na naman, di ba? Kunyari pa, ayaw, di ba? Mga kapatid, hindi naman po pwedeng, ibig sabihin, alam nyo, pagka may pagkakataon na hindi puro sarap, kailangan meron tayong dumadaan tayo sa hirap para ipakita ng Diyos yung pagpapala niya sa atin. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Kaya ang sabi ng Panginoon dito, be patient. Bakit? You are looking forward dun sa precious fruit. Pagka itong anak ko nilabas, di ba? Mga nanay, nakita naman kami tatay na nakita namin yung si Joshua, yung panganay ko, ay salamat sa Lord. Yung panganay na ako, Joshua, di ba? Di ba lalo yung nanay? Di ba mas tuwan-tuwa kayo? Tama. Di ba? Mga nanay, tapos sinilapit sa inyo, nilagay sa tabi nyo, Misa-mi, luwasan yung mga mata. Sa paghihirap nyo, ito na. Salamat, Lord. Nalagpasan ko kasi po pwedeng namatay ka habang ipinanganganak ko siya. Tama. Pwedeng namatay yung bata habang ipinanganganak ko siya. Pero buhay kayong pareho. Salamat, Lord. Habang lumalaki yung bata. Salamat, Lord. Ano man lang kahinatnan. Sabihin ko, ano man maging ugali, Lord, mamahalin ko pa rin siya. Bakit ibinigay sa iyo ng Diyos yan eh? Para mahalin. Tama na kuha yung kapatid. Kaya ito, yung pagiging, other than sa pagiging yung farmer, looking forward do sa aanihin niya, mga kapatid, naalala ko lang, being patient, ito po yung kailangan mo lang pagpapagal, pagtitiis. Naalala ko tuloy, di ba, na-mention kasi sa Bible, sa inyo po sa, wala ako sa screen yan, sa 1 Corinthians 9:24. Sige po, tuturuan ko kayo magbukas kayo ng Bible. Okay po ba yan, mga kapatid?
Yan. Sabi, sa Corinthians, 1 Corinthians po, 9:24. Ito po ang sabi diyan. Sabi niya, do you know that those who run the race also run but one receive the prize? Run in such a way that you obtain it. Yan. So ano po yung ano rito? Ano po yung sinasabi rito? Parang runner. O may papakita po ako sa inyo. Pakita ko sa screen. Alam nyo, ito po ang buhay natin parang marathon. Hindi ito sprint. Hindi yung 100-meter dash ito. Hindi po ganon. Ang buhay natin, we are running in this world parang marathon. Diba? Iba, abuti ng 80, vitas 60, 70, di ba? 50. Tumatakbo ka niyan. Di ba? Sa unang takbo, ito, napapansin nyo ba? Sa start ng marathon, yan po yun. Ang dami. Tama? Sino dito nakapag-marathon na? Ha? Ba? Talaga? Di ba napansin nyo yung umpisang-umpisa? Ano napansin nyo? Dami, ang sarap dito. Di ba? Barkada. Huli ka, takbo tayo. Di ba? Takbo tayo. Meron yan 5, may 10, may 21. Tama? Takbo tayo. Ano pipiliin mo? Sandali, ang kaya ko lang dito, 5. O sige, 5 tayo. Kaya ko dito 10. O sige, 10 tayo. Palakasan na tayo, 21 na lang. Sige laban, 21. Di ba? Yun yung mga ano eh. Sa umpisa, takbo ka niyan. Takbo, tama? Kasama mo yung mga kaibigan mo, kwentuhan pa kayo. Dahil alam mo, sa dulo, meron ka finisher. Di ba? Bibigyan ka ng ano, di ba? Finisher, hindi na para manalo, kundi makatapos. Tama? Dami. Pero mapapansin nyo, along the way, pagka nakakalima ka na, nakakasampung 21 to ha, sabi nyo, 21 tayo. May yabang eh. Pagka nakakasampu ka na, nangangalahati ka na. Mga kapatid, napapansin nyo, yung dami niyan, kumukonti, ganito nangyayari. Nagiging konti na lang. Dito na natin, kung merong nakuhang picture. Yan. Yung marami kanina, parang masaya pa siya eh. Ganun pa eh. No? Kumunti na, parang iba na, may nauuna na. At pagka malapit na doon sa dulo, ito na po yung nangyayari. Hirap na yan. Uhaw na. Ito na po yung nangyayari. Ang nangyayari diyan, kumukonti na. Para sa buhay natin, ayan, ewan ko kung makapapakita sa screen, kumukonti na mga kapatid. Sa buhay natin, ganyan tayo. Tayo dito, magkakasama, takbo tayo para sa Panginoon. Takbo. Pero pagka along the way, nagkakaproblema, tamad na ako eh. Sige na, takbo na. Hindi nakakatamad na, hindi na natin kakayanin to. Kumunti na ng kumunti hanggang sa dulo, iilan na lang ang nakakatapos, yung iba hindi nakakatapos. Anong dito? Talking about be patient, one step at a time. Anong nakapo? Yan. So sabi nila, yun na lang yung nanalo. Nakakapansin nyo, parang tatatlo na lang. May nanalo na, pero yung nanalo, hindi lang basta, meron siya ma-obtain na prize. Pero yung mga nakatapos, meron din naman. Meron din naman. May lalagyan na t-shirt, na finisher. Iba, kahit walang kasama t-shirt, meron pa rin finisher. Tama? Natutuwa ka dahil na bakit? Natapos mo. Pero you run the race patiently. Ano tinitingnan mo doon? Sabi nila, pagka runner ka, unang-una, tinitingnan mo, may katapusan to, 21 kilometers to. 21 ito. Takbuhin natin, 21 ito. Kaya pagka ikaw, ilan na? 21 kilometer na lang, malapit na. Di ba? Porsikito ka na. Di ba? Porsikito, bakit? Alam mo, may katapusan. Tsaka saan tumitingin po yung runner? Yung prize. Sa dulo, may prize ako. Nakawaya? Just like sa ating buhay. May prize po tayo. Alam nyo ba, meron tayo, pagka tayo dito sa mundong ito, meron tayo makaklaim na prize. Tingnan niyo po, sabi po sa James chapter 1 verse 12. Tingnan niyo po, buksan niyo ulit. James chapter 1 verse 12. Sabi siguro, hindi ako makatulog dito. Si Deacon, pabukas ng pabukas. Okay lang po yan. Hindi kayo makakatulog talaga. Pabubuksan ko sa iyo. Magbukas po kayo. James chapter 1 verse 12. Ano po sabi doon? Blessed is the man that endureth what? Temptations or trials. For when he has tried, he shall receive what?
the crown of life which the Lord has promised to them that love Him. O may price? May price ba? Ano sabi? Crown of life. Ano to? Paano to? Mga kapatid, ito maganda. Pagka binigyan ka ng Diyos na layunin dito sa mundong ito, you run the race. Pilitin mo matapos. I have finished the course. I have kept the faith. Sabi ni Paul. Bakit po? He is aiming from the crown of life. Paano yung crown of life? Pagdating po na natin sa judgment seat, mga kapatid, bibigyan tayo ng Panginoon. Habang yung mga tao naghihirap tayo, may awarding tayo doon. Di ba? Remember, pagka yung mga estudyante, sino ang graduate na rito? Yan, mga graduate yan, mga gumraduate yan. Di ba, pagka kayo gumraduate, ako, palibasat, di naman ako ganong, matalino, hindi ako nasasabitan ng medal. Antuan-tuwa ako yung kapatid ko, dahil matalino. So, siya ay first honor, siya ay so, sabihin, mahingit naman ako sa kapatid ko, pagka di ba, sasabitan, tuwan-tuwa yung mga magulang ko, sasabitan siya ng medal. Ako, gumraduate lang, pero walang special honor, walang Pero mga kapatid, ako naiinggit sa mga tao nakaka-receive ng, what? Medal. Tapos, yung mga nanay, yung mga tatay, tuwang-tuwa. Bakit? Very proud sila sa anak nilang nagsumikap mag-aral. Tama? Ganon din naman ang Panginoon. So, yan po yung sabi ng Panginoon, be patient, looking for that prize. Tapos sabi doon, number 2, establish your heart. Ito, verse 8. Tingnan niyo po yung verse 8. Establish your heart. Yan po yung number 2. Wala yung una. Sabi ng Panginoon, God commanded, be patient. Looking for that precious fruit. Ngayon naman, ano sabi? Establish your heart. Ano po sabi sa verse 8? Tingnan niyo po sabi sa verse 8. You also be patient. Dalawang beses sinabi, maging mapagtiis ka. Tapos sinabi niya ulit verse 8, maging mapagtiis ka, establish your heart. For the coming of the Lord is at hand. Ano yung ibig sabihin, establish your heart? Ito po, ang sinasabi dito, mga kapatid, is ano ba talaga nasa puso nyo? Yan. Ano nasa puso nyo? Establish your heart. Kayo ba'y talaga sa Panginoon? O wala sa Panginoon? Ano ba talaga? Mahal nyo ba ako o hindi mo ako mahal? Ito, bigay ko kayo ng Pagka po may problema, ito po. Pagka may problema, kung ako po ito po ang Panginoon, pagka po nagka-problema, huwag yung yung problema maging mapunta dito sa gitna ng Diyos at sa'yo. Nakuha nyo? Bakit? Hindi mo na makikita ang Diyos. Ang nakikita mo problema. Ano dapat gawin ng tao? Ano gawin ng Kristiyano? Ang problema, ganito. Ang problema, lagay mo sa likod. Lagay mo sa likod. Para hindi mo nakikita yung problema, nakatingin ka sa Diyos. Habang lumalaki yung problema, tinutulak ka nito patungo sa Diyos. Nakuha nyo, mga kapatid? Patungo sa Panginoon. Hindi yung pagka nasa gitna ang problema, nilagay mo sa gitna ang problema, hindi mo makita ang Diyos. Habang lumalaki ang problema, lumalayo ka na lumalayo sa Kanya. Ang problema, ang Diyos, ang Panginoon, ang sarili mo ang nagiging problema. Anong pananaw mo? Saan mo nilalagay yung problema? Sa harapan mo ba? O sa likod mo? Sabi ni David ito, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Sinabi ng Panginoon, ano po yung Bakit hindi niya nakikita yung shadow? The shadow of death. Sabi niya, though I walk through the shadow of death, ito po yun. Pagka ang ilaw, nasa harap mo. Ito ang shadow of death, nasa likod. Tama? Tama? Ulitin ko. Ito yung ilaw. Walang ibang ilaw, kundi dito. Nasaan po ang shadow? Nasa likod. Patungo ka sa ilaw, hindi mo makikita yung shadow. Tumalikod ka, bumaliktad ka, ang nakikita mo The shadow of death. Yun ba yung, Lord, ano ba itong problema ito? Baka ikamatay na namin ito, Lord. Wala kaming pagkain ngayon.
Sa kami kukuha ng pagkain, Lord. Paano yung mga anak ko? Nakikita mo problema eh. Ba't hindi ka tumingin sa Diyos? Huwag mo tingnan yung problema. Bahala ang Diyos. Kaya nga sinabi na Diyos, tingnan yung mga ibon. Di nga nag-iibon yan, di ko pinababayaan kayo pa. Ang problema sa kaumin, nakatalikod ka ba? Kung nakatalikod ka sa Diyos, humarap ka. Ito yung ilaw, hayaan mo yung shadow na nasa likod mo, lumakad ka patungo sa Kanya. Habang lumalaki yung problema, itinutulak ka palapit ng palapit sa Diyos. Nakakuha niyo mga kapatid? Dapat po ganun. Establish your heart. Saan ba talaga puso mo? Establish your heart. Tingnan niyo po, mahal mo ba talaga Panginoon? Yun lang po gusto sabihin ng Panginoon dito. Mahal mo ba talaga ang Panginoon? Yan po ang dyan. Tapos sabi niya, for the coming of the Lord is at hand. Gaano ka-importante yung alam niyo malapit ang dumating ang Panginoon? Gaano ka-importante yun? Ito medyo mag-aano ako ng konti sa bukas, eleksyon. Alam po natin, syempre, mga senador, everything, ganyan. Marami po akong naririnig. Sabi niya, alam mo, sa bansa natin, wala na ata tayong asahan. Wala na. Palubog na tayo ng palubog. Palaki ng palaki ang utang. Ano niyo ba yan, mga kapatid? Yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Pagka narinig nyo, sinasabi nila, wala nang pag-asa sa bayan natin. Nananalo. Ito mga to, ano gagawin yan? Nung ini-interview, hindi niya alam. Ang sabi, hindi pa ako senador, tinatanong mo ko kung anong gagawin ko. Ang problema, pagka senador alam siya, tsaka siya tanungin. Nung tinanong naman siya, o ikaw, ano gusto mong gawin ko para pagka matulungan ko mga tao? Anong klase itong mga taong ito? Kaya sabi ng iba ito, mga kapatid, ano ang asahan natin dito? Parang wala na eh. Saan ka nakatingin ngayon? Saan ka nakatingin? Doon sa taong mahalal? O sa Diyos na ano man lang mangyari, hindi ka pababayaan? Jesus never fails. Natatandaan niyo ba? Nung time na ang mga Israelites, si Pharaoh, inaapi sila, Lord, paano na to? Saan ka nakatingin? Kay Pharaoh ba? Huwag ka mag-alala, papadala. Si Moses, ano nakita? Ang Diyos. Alam na natin ang nangyari. Saan ka titingin ngayon? Sa Diyos. Ano man ang mangyari, mga kapatid, sabi nga nila, ano man ang mangyari, pagpapalain ka pa rin. Maniwala ka ba doon? Ito sabi ng iba, ito nakakalungkot lang, pagka Kristiyano nagsasabi nito, alam mo, gusto ko pumunta na lang, mag-migrate na lang. Punta na lang ako sa ibang bansa. Wala na ako asahan dito. Punta na lang ako sa New Zealand, sa Australia, sa ibang bansa, basta sa ibang bansa, wag lang Pilipinas. Kasi wala na akong asahan dito eh. Paano na pamilya ko? Ang tanong ko, saan ka nakatingin ba? Kristiyano po ito saan ka ba nakatingin? Sa magagawa mo o sa magagawa ng Diyos? Tama? Amen ba mga kapatid? Saan ka titingin? Sa magagawa mo o gagawin ng Diyos sa buhay mo? Ito po sasabihin ko sa inyo, kahit nung time nagkakaroon ng tagtuyot, si Elijah hindi pinabayaan ng Diyos. Sukdulang tagtuyot. Sabi ng Panginoon kay Elijah, pumunta ka doon sa isang balo. Sa isang, yung balo, yung wala ng asawa, may isang, taggutom Lord, taggutom Doon ka, papakanin ka. Sabi niya, sandali, Lord, pupunta ako doon, pumunta ka doon. Sige Lord, punta. Wala, tandaan niyo, tagtuyot. Walang makain. Pumunta siya doon sa balo, yung babaeng wala ng asawa, may isang anak. Sabi niya, pinapunta ako ng Panginoon dito ipaganda mo raw akong pagkain. Sabi ng babae, sandali, wala, ito huling hapunan namin. Ibibigay ko pa sa'yo. Paano na kami? Yan ang problema ng tao. Pag kami problema, paano na kami? Hindi ka sumunod sa Panginoon, sunod lang. Ano po nangyari? Alam niyo na yung kwento. Sige, ipapagano kita. Sabi ng Panginoon, sige, unahin na kita. Pinakain niya. Kumain ka na rin. Kinabukasan, siyempre wala na, huli na Mga kapatid, meron na naman. Kinabukasan ulit, meron na naman.
Hindi naubos. Bakit? Nagtiwala sa Diyos eh. Nakuha nyo? Huwag yung sarili nyong kakayahan ang iisipin nyo, kundi yung kakayahan ng Diyos na gagawin sa buhay nyo. Amen ba mga kapatid? Huwag nyong isipin. Kaya nga establish your heart. Nasaan ang puso nyo? Sa pagtitiwala ba sa Diyos? Ingatan nyo mga kapatid. Ingatan nyo na magtiwala kayo sa sarili nyo. Huwag kayo magtiwala sa sarili nyo. Magtiwala kayo sa Panginoon. Jesus, tandaan yung kanta. Jesus never fails. Alam niyo kung alam niyo lang yung wordings doon, hindi na, para humaba eh. Ano man na mangyari, sabi ng Panginoon, para sinabi ni Brother Ricky, di ba sabi sa Bible, I will never, ano ba sabi niya? I will never, 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 never. Ganun po, sabi nung isang na pastor natin na nagsalita. Sabi niya, alam mo ba yung I will never leave you nor forsake you? It's not just never. Parang it is impossible for God to forsake you. As simple as that. Never, 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 never forsake you. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Sukdulan yan. Sabi niya, hindi mo ba alam, binigay nga niya yung kanyang buktong na anak sa'yo. Ano pa hilingin mo na hindi niya ibibigay? Tama naman. Namang problema ka sa maliit. Establish your heart. Number 4, ito nagiging problema natin. Number 3 pala. Number 3, verse 9. Ayan, ano po yung verse 9 natin? Sabi niya, do not grumble. Ano po yung grumble? Do not murmur. Ano yung murmur? Huwag kayong yung reklamo. Huwag kang puro reklamo na lang. Ang mabigat, naninisi ka pa ng ibang tao. Tingnan niyo po yung verse 9. Sabi sa verse 9. Tingnan niyo po, buksan niyo po sa verse 9. O habang ipapakita. Ayan. So ayan. Do not grumble against one another, brethren, lest you be condemned. Behold, the judge standing at the door. Ano yung grumble? Mga kapatid, dito, di ba, kung minsan pag kami problema, sisiyahan kayo, sisiyahan. Nakuha niyo? Pag may problema, imbis na lapit ka sa Diyos, ang ginagawa mo, ito naman kasi si ganito, ito naman si ganon. Pero anong kailangan mong gawin? Huwag ka nun. Kasi bakit? Sabi doon, sabi niya, lest you be condemned. Ikaw magkakaroon ka ng problema. Bakit? Nakikita mo yun na yung problema eh. Tapos sabi doon, the judge is standing at the door. Ito. Sabi ko, Lord, anong kaano yun, the judge standing at the door? Ang hindi mo alam, yung Panginoon, nandyan lang, huwag kang maghusga, kundi husgan ka rin. So, ibig sabihin, lahat tayo, mga kapatid, meron tayo. Di ba sabi niya, huwag mong pansinin yung muta ng iba kasi alisin mo na yung muta sa iyong mga mata. Kasi may bahid ka rin eh. Hindi mo sabihin, mas magaling ako sa kanya, mas holier than thou. Huwag po ganun, kundi panalangin natin, huwag tayo magsisihan. O bibilisan ko na po ito. Ang ano po doon, sabi sa ito na po, number 4. We must endure. Yan. Ano po yung endure? Ito ba yung walang pinagkaiba? Sabihin patient. Ito ba yung medyo palalim na. Yung matindi ng konti. Kumbaga sa ito na yung sukdulang. Kumbaga sa ikamamatay ko to, alang-alang sa Panginoon, I will endure it. Ayan. Bakit? Tingnan niyo po ang sabi diyan. Tingnan niyo sa verse 11, 10 and 11. Ayan na. 10 and 11. Tingnan niyo po. Naku na po nyo. Verse 10. Sabi niyan, my brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as the example of suffering and patient. Tingnan yung mga propeta noon na kung paano pinahirapan. Okay. Iano na natin, nag-mention siya about isang tao. Particularly sa book of, ito sa Job, pero minention niya sa 11. Ano sabi sa 11? The prophets and Job, sabi niya, ito, indeed, we counted them blessed. Sino? Yung mga propeta po na nag-endure. Ayan, sabi niya, blessed who endure. You have heard the perseverance of Job. Sino si Job?
sa Bible. Yung pong hindi nakakaalam, si Job ito, mayaman, pinagpala, biglang ito nangyari. Sa loob ng isang araw, mga kapatid, naubos lahat ang kanyang kayamanan. Wow! Ang mabigat, hindi lang kayamanan. Yung kanyang mga anak namatay. 10 mga anak namatay. Sa loob ng isang araw, naubos lahat ang kanyang kayamanan. Pati ang kanyang 10 anak namatay. Mga kapatid, alam nyo, sabi ko, Lord, parang kung ako yan, hindi ko kakayanin. Ang hirap niyan. Parang nawala lahat. Parang gumuho ang mundo, mga kapatid. Pero in spite of that, alam niyo na yung nangyayari. Ito, mabigat. Si Job, other than doon, nagkaroon pa ng sugat bukol mula bumbuna ng talampakan. Hindi po sinabi ni Job, nung siya hirap na. Tingnan niyo po, nakita niyo ba sa book of Job? Job. Asan ang Job? Ang Job po, marapit sa Psalm. Pagka kayo gitna, yan, tinuturuan ko po kayo, pagka kayo gitna, pagbukas niya, Psalm. Umusot ko po kayo ng konti, Job na. Ayan. Umusot kayo ng konti, kasi bago mag-Psalm, Job. Tingnan niyo po yung Job, chapter 1. Tingnan niyo kung gaano ang puso niya established sa Panginoon. Job chapter 1, hindi ko po pinakita sa screen yan para buksan niyo. Ito sabi dito, chapter 21. Ito matapos sa lahat ng bagay nangyari, sinabi niya to. Tingnan niyo po, sa Tagalog kukunin ko po ito para mas maintindihan po natin. Tingnan niyo po ang Job chapter, nakita niyo na ba? Old Testament po yan Job chapter 1 verse 21. Ito po ang sabi. Ang sabi dito, ayan, iba alam ko naghahanap pa kayo, pero yan po. Yan. Pagkagitna, nakita niyo yung Psalm, umusot kayo ng konti, Job chapter 1. Ang sabi niya, tapos sa mga bagay na yun na nangyari, sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din naman akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Wow! Tingnan niyo po mga kapatid, alam ni Job, lahat ng bagay sa atin galing sa Diyos. Tama? Tama ba? Lahat na nasa inyo galing sa Diyos yan. Kanina lang sabi ko sa isang kapatid natin, kapatid, ang buhay natin galing sa Panginoon. Ikaw mamimili, yung pamumuhay mo, gagamitin mo ba sa Diyos? O yung pamumuhay mo, gagamitin mo sa kasamaan? Pero tandaan mo, hiram yan. Pagka hindi na magagamit ng Diyos yan, para sa Kanya, kukunin na lang niya yan. Marami na po ako alam na ganyan. Nung hindi na ginagamit at sinasabi ko, kapatid, manumbalik ka na sa Panginoon. Bakit? Mahirap sumipa sa matulis ng bato. Masasaktan ka. Habang malayo ka, masasaktan ka. Sinabi ng Panginoon, pagka apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa, matutuyot ka. Mga kapatid, gusto mo ba mapatunayan ang salita ng Diyos sa dalawang paraan? Pagpapala at sumpa. Pagpapala pagka sumunod ka. Sumpa, bagamat ayaw ng Diyos yung word na sumpa, pero ikaw pumili sa sarili mo. Remember the prodigal son? Pwede naman hindi siya kumakain ng pagkain ng baboy, pwede naman siya masaya sa kanyang magulang. Pero anong ginusto niya? Ayoko na sa'yo tayo, alis na ako. Ayoko na sa'yo. O ano nangyari? Naghirap. Maliwanag naman Apart from me, you can do nothing. Sabi ng Panginoon. O manatili ka sa Panginoon. O, sabi ni Job ito, Lord, lahat naman ito galing sa inyo, babalik ko ito sa inyo. Hubad akong pumunta sa mundong ito, babalik ako sa inyong hubad. Kung mamamatay na ako, okay lang, wala sa iyo na ako. Kinuha mo mga anak ko, sa iyo naman galing yun, Lord. Sige po, kinuha niyo yung mga ari-arian ko, Lord. Sige po, sa inyo naman galing yan Tunay po yan. Natutuwa ako sa isang kapatid natin. Sabi niya, itong business ko, hindi naman sa akin to, sa Panginoon to. Ano man ang mangyayari, kanya to Kaya hindi niya to pababayaan kasi kanya to. Nakuha niyo, manager lang ako Manager ka lang. Parang ako sa bangko, hindi ako nag-aalala. Basta ako magmamanage lang ng bangko, pero hindi ako may-ari ng bangko. Tama?
Pero minamanage ko yun. Hindi ako gano'ng mag-alala, pero mamanage ko siya. Pero tingnan niyo po, yun ang sinabi ni Job. Pero tingnan niyo yung kanyang asawa. Ito nakakalungkot. Yung asawa ni Job, imbis na magbigay ng tawag dito, encouragement. Ito, mag-asawa ha. Pag kami na problema, wag niyo magsisisihan. Yun yung kanina yung grumble eh. Ito po, tingnan niyo. Tingnan niyo po sabi ng asawang babae, ito medyo masakit. Hindi na kinaya nung asawang babae yung nangyari. Tingnan niyo sa chapter 2. Nandiyan lang po. Chapter 2 ng Job. Chapter 2, verse 9. Tingnan niyo po Chapter 2, verse 9. Ito paano na po tayo? Patapos na rin tayo. Chapter 2, verse 9. Sinabi ng kanyang asawa, ito tapos ang matinding problema, mananatili ka pa bang matuwid? Yan. Tingnan sabi ng kanyang asawa, sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Wow! Tingnan nyo, nung nakikita niya si Job na naghihirap, na may sugat mula bumbunan ng talampakan, namatay ang kanilang mga anak, nawala ang kanilang ari-arian, ang kanilang kayamanan, imbis na yung asawang babae, tulungan yung kanyang asawang lalaki na nagdurusa. Ano pa sinabi? Mananatili ka pa ba? Mananatili ka pa ba sa Panginoon? Sumpain mo ang Diyos mo at mamatay ka na. Tingnan nyo, napakabigat nun kay Job. Kasi bakit? Nakita lang ng babae yung problema, ang hindi niya nakita ang Diyos. Tapos sabi ni Job, hindi niya pinabayaan ni Job na gano'n. Sabi ni Job, ang sagot ni Job, hindi mo naintindihan ang iyong sinasabi. Sabi niya, pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa sa kabila ng kanyang paghihirap? Hindi nagsalita si Job na laban sa Diyos. Wow! Nakita niyo mga kapatid? Sabi niya, eto, naranasan na natin pinagpala tayo, binless tayo. Tatanggapin lang ba natin pagkapagpapala? Masaya tayo, Lord, pinagpala mo ko, Lord, sige, pupunta ako ng church, binless mo ko. Paano to nawala? Nawalan ka ng trabaho. Pambihira, ba't ako nawalan ng trabaho? Ba't nagkaganito? Lord, nagkahirap-hirap na ako. Ang sabi ni Job, tatanggap lang ba tayo? Pagka masaya, lingkod tayo. Pagka may problema, ba't ako maglilingkod sa Diyos? Problema ako ang hindi nyo nakikita, ang pagpapala nasa Diyos. Habang kayo'y papalayo, pahirap ng pahirap ang buhay nyo. Matutuyot kayo. Paliwanag po. Ngayon, ano sa dulo ng buhay ni Job? Alam nyo ba, pagka nilagay nyo sa dulo yan, sa dulong-dulo, tingnan po doon sa Job, sa dulong-dulo ng Job, 41. Pagka po yung sa dulo na ng ni Job, ito po ay pinagpala po siya sa lahat ng mga blessing na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Yan po Ito po ay dinoble niya, actually, ang lahat ng pagpapalang ito sa kanya. Ito yung ibinalik niya, ang kanyang mga ari-arian na nawala, ang kanyang anak, nagkaroon ulit siya ng 10 anak na binless. Binless po siya. Pero sabi niya, dinoble. Pagka binilang yung kinuwenta nyo, bagamat kulang na tayo ng oras para basahin. Sa dulo po niyan, sabi niya, dinoble. Yung nawala ko ilan tong thousands of camel, thousands of sheep, dinoble. Kung ito man ay 10,000, naging 20,000. Doble. Sabi lang ngayon, bakit ang kanyang anak hindi naging 20? Bakit 10 lang? Alam niyo, pagdating niya sa langit, 20 yung kanyang anak. Bakit? Yung 10 nasa langit Yung 10 nandito pa. Kaya pagdating sa langit, magkakasama tayo. Ba't yung sinasabi yun? Kasi, sabi doon uli, tapos na po tayo. Ito sabi doon sa dulo. Di ba ang sabi ng Panginoon? Babalik ko po doon sa verse 8. Balik tayo sa verse 8. Nasaan ba tayo? Okay. We must endure
Ayan. Okay, ang hindi ko pa pala nasabi, yung Job 23:10. Yan, doon muna tayo. Yun ang maganda po. Job 23:10, ang sabi doon, kung tayo man ay sinusubok ng Diyos, ayan, but He know the way that I take. Sabi niya, kung ako man ay sinusubukan ng Diyos, I shall comfort as gold. Mananatili akong kinang na ginto. Bilisan ko na po. Balik ako doon sa punta po ako sa James chapter 5 verse 8. Ang sabi dito ay, yan po ay binasa na natin kanina. Sabi yan, you also be patient, establish your heart, for the coming of the Lord is at hand. Ano po yung gusto kong i-ano dito? Alam niyo yung word, the coming of the Lord is at hand. Ano bang kahalagaan niyo? Naniniwala ba kayo, Panginoon, malapit nang dumating? Anong kagandahan nung sinabi, for the coming of the Lord is at hand? Pagka kayo mananampalataya, gugustuhin mo, langit na lang. Hindi na para mga ibang bansa, langit na lang tayo. Di ba tinatanong ko, gusto niyo ba dumating na Panginoon? Dalawang bagay. Yung iba, dito, sana hindi pa. Bakit ayaw nyo? Bakit po ayaw nyo? Mas maganda dun kaysa dito. Bakit ayaw nyo? Unang-una, baka natatakot kayo na hindi pa kayo makakasama sa Panginoon. Yun ay katakot nyo. Pero kung kayo tiyak na kasama, mas gugustuhin nyo sa langit kaysa dito. Natatandaan nyo? Si Paul, for me, to live is Christ. Habang nabubuhay ko, I will live my life for Christ. And to die is gain. How come na pagka namatay ka, kapakinabang? Kasi He will be with the Lord forever and ever. Sabi po sa Revelation, no more nights, no more pain, no more tears. Wala na pong paghihirap. Mga kapatid, gusto niyo pa ba dito? Sabi gusto ko pa, masaya pa ako sa buhay ko dito. Naku mga kapatid, walang kasinsaya pagka nasa langit na. Hindi ko sinasabing, sana mamatay na tayong lahat. Hindi po. Ang sinasabi ko ito, habang binibigyan tayo ng Panginoon ng buhay dito, ipamuhay natin sa Panginoon. At alam ko, ang Panginoon, hindi tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Magugulat kayo sa gitna ng mga maraming problema, pagpapala. Okay? Iwala ba kayo doon? Sa gitna ng maraming problema, may pagpapala. Do you believe that? Ito mga kapatid, ang buhay natin may hangganan. Kaya haba-haba rin daw ng prosesyon sa simbahan ang tuloy. Ang tanong, saan nyo spend yung eternity nyo? Sabi ng Panginoon, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go and prepare a place for you. Sa Tagalog po, sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng aking Ama ay maraming mansyon. Kung di ganun, di ko sasabihin to sa inyo. Ako'y pupunta doon, ipagkahanda ko kayo ng kalalagyan. Kapatid, pagkahanda kita ng kalalagyan. Pagkahanda kita ng kapatid na rin. Lahat po tayo kalalagyan sa Diyos. Bakit? Kasi mahal tayo ng Panginoon eh. Ang dulo nito, gusto niya tayo makasama doon, magpakailanman. No more nights, wala nang masasakit sa katawan. Pag-isip mo sa maaray, sakit ng katawan ko, di ba? At pag-isip mo, Lord, ako may papasok akong cheque, paano na to? Lord, ano ba to? Ang dami kong problema, Lord, paano na to? Mga kapatid, wala na yan. Kapiling na natin ng Panginoon. Sabi sa Revelation, no more nights, no more pain, no more tears. Only the comfort of our God. We will worship Him forever and ever. Huwag kayo maniwala na sa langit parang ganito. Ngayon, napipicture lang natin, wow, puting-puti, tapos nasa parang ulap ka, lilipad-lipad ka, wala po tayo magkakapakpak doon ha. Kapatid, tayo, we will worship God. It is more than I can imagine. Sabi niya, Lord, eyes have seen, hindi mo mapaliwanag, hindi nakikita ng mga bagay na yan. You will be amazed. Ang tanong ko lang, sa mga bagay nangyayari, dito kayo sinusubok ng Panginoon. May mga nangyayari, talaga bang nasa Panginoon kayo? Malapit na ang aking pagdating.
Sabi niya, for the coming of the Lord is at hand. Again and again. Anong comfort nito? Kasi ano man ang mangyari, alam nyo, nasa kamay tayo ng Diyos. Sa mga bagay na ito, nangyayari sa buhay natin ito, isa lang po ang gusto kong iwanan sa inyo. Ito, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Hindi niya kayo iwanan, hindi niya kayo pababayaan. Sa dulo ng buhay natin ito, mga kapatid, makakapiling niya tayo magpakailanman sa kanyang kaharian. May mansyon na inihanda sa inyo. At sabi niya ito, pagka naihanda ko na kayo ng kalalagyan doon, handa na ang inyong mansyon, susunduin ko kayo. Kung saan ako naroon, doon din kayo pupunta. Tapos na schooling. Tapos na ang school nyo rito. Halika na anak, uwi na tayo. Susunduin na kita. Walang iba hindi susundo, kundi ang Panginoong Kristo. This is my last verse. Ito po, kinabisa ko po ito. Nung paman, sabi ko, Lord, ito yung mananatiling, naglilingkod ako, mananatili ako sa iyo. Sabi doon sa 1 Corinthians, chapter 15:58, yan po, guhitan nyo po yan. Therefore, my brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Yan po yung ito po yung New King James, yung pong mention ko ay King James Version. Tandaan niyo mga kapatid, sabi niya manatili kayong matatag, huwag kayong mapagod, huwag kayong magalaw, magpatuloy kayo sa gawain ng Panginoon. Dahil alam niyo, yung inyong pagpapagal, yung labor, is not in vain in the Lord. Ano yung nakita natin? One of these days, we will have that crown of life and we will be with the Lord forever and ever. Kasama ba kayo doon? Kasama ba kayo doon? Kaya huwag niyo intindihin. Sino man ang mahalal, mga kapatid? Wala yan. Alam ng Diyos yan. Bahala ang Panginoon. Dahil kailanman, hindi niya ako iiwanan, hindi niya ako pababayaan. Jesus never fails. Sige po, tayo lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, Ama namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa inyong mga salita na inyong pinagkaloob sa amin sa araw na ito. Nawa po ito ay tumatak sa aming puso at kaisipan sa anumang bagay na nangyayari. We should live this life patiently. Lord, dahil ito'y kinuman nyo sa amin, to be patient, Panginoon. To establish our heart, Panginoon, our hearts, na ito ay dakilang Diyos. Hayaan nyo maging matatagpo kami sa anumang bagay na nangyayari at hindi po kami dapat not to grumble against each other, to one another, but rather, Lord, to endure anuman po ang maging problema na darating, manatili kami sa inyo sapagkat, Lord, alam namin mahal na mahal niyo po kami. Panginoon, tulungan nyo kung meron pong isa dito na may problema na talagang nasalamin niya, Panginoon, sa pagkakataong ito na dapat ang problema ay nasa likuran namin at kayo yung amin tinitingnan para anuman ang mangyari, Lord, alam namin ang biyaya at pagpapala ay magmumula sa inyo. Panatiliin niyo kami, Panginoon, na maging matatag. Sabi niyo nga po, be steadfast, unmovable, always abounding in your works, for as much as we know that our labor is not in vain in the Lord. Hindi po walang kabuluhan, kaya nga, Panginoon, tulungan mo kami na habang kami nabubuhay ay manatili kami na nagmamahal sa inyo, manatili kami sa inyong gawain. Ano man ang mangyari, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Ito po ang dalangin namin, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen.